natin na gusto gumamit ng B8 na gawing effect sa ating microphone mga idol. So ito idol ang gagawin natin ano. So ipapakita natin dito kung ano ang mga control nito. Kung pag naka-input tayo dito, ano ba ang dapat natin i-volume dito sa ating B8. So mayroon tayong mga viewers na hindi napagana yung ganitong B8 o ito ipapakita natin ngayon. Idol, mayroon tayong dalawang klase ditong cord na ginagamit. So puro 3.5 ang dulo nito at saka dual PL. So itong ginagamit ko mga idol sa ating mixer pag gumagamit tayo ng mixer. Itong output sa ating B8 papunta naman ito sa ating mixer dahil PL input connection yung available ng ating mixer. So ito naman mga idol, itong RCA naman na dulo natin na dalawa at saka 3.5, ito naman ang ginagamit natin pag nag-direct tayo sa ating amplifier. So ito ang ating output sa ating B8, ito naman yung input sa ating amplifier. So ito mga idol, ipapakita natin dito ang ating pwede magamit pag naka-input tayo dito. So katulad nito, mayroong live 1, live 2, accompany, monitor, headset, at saka condenser mic 1 at saka condenser mic 2. So ito mga idol ano, katulad nito, pag naka-mic condenser tayo, dito tayo gumagamit ng ating microphone, kahit saan dyan, dalawa man yan, ang gagawin natin dito, ang pinaka-volume na gagamitin natin dito mga idol, wag natin kakalimutan itong monitor. Kung accompany man through Bluetooth, kailangan itong ating monitor nakaangat para magkaroon ng sound output, no? Ito naman yung ating microphone, echo, mic volume, at saka yung triple at saka yung bass niya ay sa microphone ito nakakontrol. So ito mga idol, mag-output tayo dito sa ating headset ano. So madalas natin ginagamit dito ay monitor. So headset naman ang gagamitin natin. So, mag-output lang tayo dito 3.5 at saka yung dulo nito mga idol, dito lang natin i-input sa ating amplifier kung ano ang selector. Ito naman yung ating microphone mga idol na ginamit ito ay dynamic mic. So gagamitan natin ng adapter na 3.5 na female, 6.35 ang dulo. So input natin dito sa ating condenser mic 2 o condenser mic 1. So saan ang gagamitin natin dyan. So ito mga idol ano, ang ginamit natin dito ay microphone input at saka yung output natin na ginamit kanina ay headset output ano, papunta dito sa ating amplifier. Ito ang volume na gagamitin natin dito mga idol. Itong monitor. So itaas natin yan, mic. Ayan, ito ng mic natin naka-on na no. Ito na mga idol ang ating microphone. So pag binaba natin tong volume, ayan, so walang pumapasok na boses. So kailangan natin tong iangat. So ang monitor, ganun din mga idol. Pag binaba natin yung monitor, ayan, so walang output na lumalabas. Ayan. So kailangan natin siyang i-volume. Ito naman yung triple yung mga idol. Ayan, sa ating mic volume siya o sa ating mic na settings ano. Ito rin yung ating bass. Ayan. So, ang triple, bass, mic, echo, at saka yung monitor, yun ang gagamitin natin pag gumagamit tayo ng mic. So, connected yung ating BHS dito sa ating cellphone. So, konektado na yung ating Bluetooth. So, ganito naman mga idol, ang gagamitin nating volume dito para lumabas yung music ng ating connection. So, itong monitor mga idol, lagi ito nakaangat. So, ang volume naman natin dito gagamitin ay accompany. Ayan. Yung accompany ano, yan ang gagamitin nating volume para may output na lumabas. So ang ating monitor na volume ay nakaangat na po yan. So dito lang tayo magbo-volume para may sound. So yan mga idol ang ating Bluetooth connection. So naka-play na yung ating music. So ito mag-volume tayo dito sa ating accompany. Ayan. So bubulyuman lang to natin. So, pag naka-Bluetooth connection tayo mga idol, dalawang volume gagamitin natin dito. Itong monitor din at saka yung accompany. So, pag nakababa yung isa dyan, walang music na lalabas dito sa ating output. So, ito naman gagamitin natin mga idol, yung mic cord, no? Yung accompany. So, kung halimbawa, gagamit tayo ng mixer, papunta rito sa ating B8, pwede naman. So, pwede naman tayo mag-connect dito sa ating cellphone through 3.5 connection. So, i-off natin mga idol yung ating Bluetooth no para makita natin na wala na tayong Bluetooth connection.
Ayan, hindi na siya naka-Bluetooth connection. So, ito naman yung gagamitin natin mga idol, 3.5 ano, 3.5 to 3.5 na PL. So, kukonect tayo dito sa company. Ayan. Tsaka, dito naman sa ating cellphone. Sa headset ano, ayan. So, ito mga idol, mag-volume tayo ulit dito sa ating company ano. So, naka-play na yung ating sound. Ito naman mga idol, yung live. Pwede tayo dito mag-record ng video, konektado naman sa ating cellphone. So kung nagla-live tayo, ito lang din gagamitin natin, 3.5. Ayan, tatlong itim siya. So ang tawag dyan ay TRRS, no? Itong tatlong itim. So dito lang din natin siya i-output. So ang kanyang volume naman dito mga idol, para masagap yung kung ano man gumagamit tayo ng mic, ang pinaka volume naman dito itong record. Ayan. So, kailangan natin taasan tong record para kung ano naman ang ginagawa natin sa ating B8, nagsasalita tayo sa ating mic, lalabas at masasagap ng ating cellphone dahil sa naka-volume itong record. So, kapag naka-off ito, wala. Hindi siya masasagap ng ating cellphone kung nagre-record tayo. So, ganun lang mga idol, ano? Bago natin gamitin itong B8 sa ating mixer na ginawa nating effects, dapat alam natin kung ano ang mga function nito para mapagana natin sa ating mixer.